Okay, magandang araw po sa lahat ng mga church school teachers. Ngayon, magbabahagi ako ng sermon at ito ay unit number 13. Ang title ay Isaiah Prophesies Jesus. Umpisa natin lahat sa panalangin. Tayo na tayo yumuko, manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa biyaya ng pagliligtas ninyo sa amin. Kami labis na makasalanang dapat hatulan, subalit kayo ay nahabag at ninais na kami ay maligtas. Kaya sinugo ninyo ang Panginoong Hesus na nagdanak ng mahalagang dugo upang magbayad ng aming kasalanan. Sinabi niya, natupad na at tinitiyak ang walang hanggang katubusan. At pagkatapos naming maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, dinala nyo kami sa loob ng church na siyang katawan ni Jesus para kami ay palaguin at magamit. At ngayon, sa mahalagang gawain na ito, tinawag ninyong bawat isa upang makibahagi sa church school ministry. Kami mahihina at kulang sa kalaman, kaya tulungan at samahan kami ng Espiritu Santo. Ngayon, sa sermon, buksan ninyong aming puso, ipaunawa sa amin ang mga malalalim na bagay sa Biblia. Samahan ninyo ang tagapangaral, maibahagi ng madali ang mensahe ng Diyos. At sa mga church school teachers, dalangin ko na matuto sila at magamit bilang kasangkapan ang sermon na ito upang ang mga church school student ay maihanda sa pagkakaroon ng kaligtasan. Sa inyo lamang kami lubos na umaasa at nagtitiwala. Mula umpisa hanggang sa matapos, tulungan, samahan at gabayan kami ng Espiritu Santo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang main scripture ay Isaiah chapter 7, verse 14, chapter 9, verse 1 hanggang 7, chapter 41 hanggang 11, chapter 52, 13 hanggang 15, hanggang chapter 53, verse 1 hanggang 12. Napakahaba ng main scripture, pero ilang mga talata ang babasahin ko at iisa-isay natin yung propesiya ni Isaiah tungkol kay Jesus. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Chapter 9 verse 1 hanggang 7. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neptali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daan patungo sa dagat. Ang lupain sa kabila ng Hordan, ang Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ng samsam. Sapagkat ang pamatok ng kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas ng paghihirap, nagpapahirap sa kanya, ay iyong sinira na gaya sa araw ng Midian. Sapagkat lahat ng sandalyas ng naglalakad na mandirigma, at ang mga kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Introduction. Ito po. Si Propeta Isaías ay nabuhay mga 2,700 years na ang nakakalipas. Si Isaiah ay nakatanggap ng salita mula sa Diyos at nagsalita sa mga tao. Nagbigay babala si Isaiah sa mga Israelita na dadalhin silang bihag ng mga taga-Babylonia dahil hindi sila sumunod sa Diyos.
dahil sa pagsuway. Ngunit pagkatapos nito, nagpropesiyang muli na sa oras ng Diyos, sa panahon ng Diyos, time of God, sila ipatatawarin ng Diyos at ibabalik sa kanilang sariling lupain. Okay. Ngayon, ating pag-aaralan ang ilang propesiya ni Isaiah tungkol kay Hesus Kristo at kuha tayo ng aral mula sa pagpapahayag kay Jesus noon. Si Isaiah nagpropesiya tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Si Isaiah nagpropesiya na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Sa panahon ni Isaías ay kanyang ipinahayag ang tungkol kay Jesus na darating, Mesiyas na darating. At alam natin na si Jesus ay dumating na gaya ng pangako sa mga tao noong unang panahon. Ngayon, ano naman ang dapat natin gawin? Ipahayag si Jesus sa mga tao nakapaligid sa atin na mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ang lumang tipan ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa unang pagdating ni Hesus Kristo bago pa man siya dumating. At bawat isa ay natupad na. Ipinanganak siya ng isang birhen at dumating sa mundong ito sa Bethlehem. Ang mga detalye ng buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan bilang alay na pantubos sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang pag-akyat sa langit ay naipropesiyang lahat sa lumang tipan, at lahat ng ito'y lubos na natupad. Ay sa katuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa krus at nagbigay siya ng tunay na ebidensya sa lahat sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang mga propesiya ni Isaiah tungkol sa kapanganakan ni Jesus at sa kanyang magandang balita na tinapos doon sa krus. Tingnan muna natin sa Juan 5:39, John 5:39. Sabi, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay? Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Kahit na mga Hudyo ay masipag, masigasig nag-aaral na hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng mga pahina ng kanilang mga kasulatan, nang si Jesus naman ay dumating, hindi nila nakilala si Jesus bilang Mesiyas. Ang mga pinunong Hudyo nung panahon ni Jesus ay seryosong mga estudyante ng lumang tipan. Ngunit nag-aaral sila nito sa maling dahilan upang makakuha ng mga pakinabang at maging mataas sa paningin ng mga tao. Ibig sabihin, hindi upang magkamit ng buhay na walang hanggan, kaya sila nag-aaral ng kasulatan. Dahil iniisip nilang sila ay makakapunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap o ng kanilang sariling katwiran. Ang kanilang kabiguan na makilala si Jesus bilang Mesiyas ay nagpapatotoo sa kanilang kawalan ng pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng mensahe ng Biblia, ng kasulatan. Ang buhay na walang hanggan ay dapat dumarating. Ang buhay na walang hanggan ay dumarating sa pamamagitan ng pagkakilala at pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan niya ng pag-aaral ng Biblia. Kaya sabi sa John 5:39, ang mga kasulatan, sinasaliksik ninyo. Bakit? Ang mga kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Isa sa mga kasulatan sa lumang tipan ay ang aklat ni Isaías. Tingnan natin ang ilang mga patotoo ni Isaías tungkol kay Jesus. May mga propesiya ni Isaías tungkol kay Jesus. Okay? Sa Isaiah chapter 7 at 9, tingnan natin. Nagpropesiya si Isaías tungkol sa pagsilang ni Jesus. Ipapanganak ng isang birhen, darating bilang liwanag, kagalakan. Okay? Ngayon, isa-isahin natin. Ipapanganak ng isang birhen, Isaiah chapter 7 verse 14. Ito yung main verse kanina. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nagbigay na ang Diyos ng propesiya noon pa man, at ang propesiya, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ngayon yung lalaki na ipapanganak ng birhen, ang kanyang pangalan tatawaging Emmanuel. Okay? Itong chapter 7 verse 14, ito po'y propesiya 2,700 years na ang nakakaraan. Propesiya 700 years na ang lumipas bago pa ipanganak ang lalaking ito. Isilang si Yesu Kristo.
At ayon sa propesiya ng Biblia, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Isang birhen ang maglilihi, manganganak ng isang lalaki. Meron bang sense? Okay. May katuturan ba ang propesiyang ito? Isipin niyo po, isang birhen, maglilihi, manganganak ng isang lalaki. Kung isipin nating mabuti, parang walang sense. Imposible kasi na maglihi ang isang birhen. Kung siya sisiping sa isang lalaki, maaari siyang magdalang tao, maglihi. Subalit napakalinaw ng propesiya sa Biblia, isang birhen ang maglilihi at manganak ng isang lalaki. Okay? Tatawaging Emmanuel. Alam natin ang kahulugan ng Emmanuel. God with us, kasama natin ang Diyos. Isipin niyo po ito, ang katotohanan ng isang birhen ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, ang bagay na ito ay isang napakalaking himala ng Diyos. Sa isipan ng tao, imposible na ang isang birhen ay maglihi at manganak. Subalit sa Diyos, ang bagay na iyon ay posible. Sa Diyos, walang anumang hindi maaaring mangyari. Lucas 1:37, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. At para matupad ang Isaiah chapter 7, verse 14, sinugo ng Diyos ang kanyang anghel sa Nazaret. Nagbigay ng isang napakagandang balita yung anghel. Lucas 1:26 hanggang 27. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Okay. Ang sugo ng Diyos na anghel pumunta sa isang birhen. Okay. Ang pangalan ng birhen, Maria. Pinili ng Diyos ang isang birhen upang maging instrumento upang maisugo ang bugtong na anak ng Diyos dito sa sanlibutan. Ito po ay upang matupad ang propesiya sa lumang tipan. Okay? Si Jesus ay ipapanganak ng birhen. Tinupad ng Diyos nang si Jesus ay ipanganak. Sa propesiya, sa chapter 9, tingnan natin, si Jesus ay dakilang liwanag. Okay, Isaiah chapter 9 verse 1. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neptali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daan patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Ang mga nakatira sa Galilea sa Israel, makakaranas ng pagpaparusa ng Panginoon. Okay? Dinala niya sa paghamak. Paparusahan sila. Gayunman, makakaranas at magsasaya ng kaluwalhatian. Bakit? Sa huling panahon, gagawin niyang maluwalhati ang mga nakatira sa Galilea. Ano ibig sabihin? Ang Diyos magdadala sa kanila ng liwanag. Kapag ang kanilang puso, ang bayan ay nawalan ng pag-asa. Kapag nagsisisi na ang kanilang puso, darating ang liwanag. Ang kaluwalhatiang tinutukoy sa talatang ito ay si Jesus. Nang magsimula si Jesus sa gawain sa Galilea, dumating ang kaluwalhatian. Okay? Ang liwanag ay dumating sa Galilea. Yan yung umpisa ng public ministry ni Jesus. Mateo chapter 4. Natupad ang propesiya sa Isaiah chapter 9, verse 1. Okay? Ito po ang katuparan ng propesiya, Mateo 4:13 hanggang 16. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat, nasakop ng Zebulon at Neptali, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaías, ang lupain ni Zebulon at ang lupain ng Neptali patungo sa dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Doon sa lupain ng Galilea, okay? Sa mga nakatira doon sa nasa kadiliman, nang si Jesus mag-umpisa sa public ministry, pinuntahan niya ang Galilea. At siya ang naging dakilang liwanag. Nakakita sila ng liwanag, dakilang ilaw. Si Jesus po ay liwanag. Okay? Yung kaluwalhatian, si Jesus liwanag. At ang liwanag tumutukoy sa unang pagdating ni Jesus. Yan ang Isaiah chapter 9 verse 2. Nang dumating si Jesus, siya ang ilaw.
Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Kaya mga nasa kadiliman ay makakakita ng liwanag ng Diyos. Ito'y sa pamagitan ng pagdadala ng bagong liwanag sa kanila. Ito yung pagsugo sa Mesiyas sa Israel. Nang si Jesus ay nasa sanlibutan, siya ang ilaw ng sanlibutan. John chapter 8, John chapter 9, ipinapaliwanag si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kahit nang si Jesus ay nasa Israel, sumikat sa kanila ang liwanag. Si Jesus ay liwanag. Isaiah 9 verse 3, tumutukoy naman si Jesus ang tunay na kagalakan. Tungkol ito sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Babasahin ko po, iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ng samsam. Nagagalak. Okay? Iyahayag ng Diyos yung kanyang presensya sa Israel. Ano magiging resulta? Maunlad sila. Pabansang paglago, kasaganaan, lahat ng uri ng kagalakan. Pero ang pinakamalaking kagalakan na natanggap nila nang ang Mesiyas ay dumating. Okay? Ano pa? Ang Mesiyas ay muling babalik. Katulad nito, okay, parang ganito po, yung propesiya. Tayo ay nasa kadiliman dahil sa ating mga kasalanan. Sa ating buong buhay, lumakad tayo sa dilim. Ang sanlibutan ay kadiliman at puno ng kasalanan. At ito ang ating nilalakaran. Kaya sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Subalit sinugo ng Diyos si Jesus bilang liwanag. At nang ating makilala si Jesus, nakita natin ang dakilang liwanag. At nang tayo'y sumampalataya kay Jesus, tayo'y naging anak ng liwanag. Kaya sa Efeso 5 verse 8, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Kaya nga tayo nagkaroon ng kagalakan nang si Jesus ay dumating. At mayroon malaking kagalakan sa muling pagdating ng Panginoon. Isaiah chapter 9 verse 6, ito na yung kapanganakan ni Jesus. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata. Okay? Ang ipinanganak na isang bata dito ay si Jesus. Si Jesus ay darating sa anyo ng tao. Kaya siya ay ipapanganak. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Si Jesus ay dumating bilang isang bata. Kaya si Jesus ay isang Diyos, siya din ay tao. Ang batang ito na isisilang sa mga tao, magkakaroon ng mga katangian na ipinapakitang ang batang ito ay Diyos. Kaya nang si Jesus ay ipanganak, ang Diyos ay kasama ng mga tao, Emmanuel. Sa gayon, siya ay magiging katuparan ng propesiya ng Emmanuel, Isaiah 7:14. Dito binigyan si Jesus ng maraming pangalan, mga titulo. Anong itatawag sa kanya? Marami. May kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ngayon sa Hukom chapter 13 verse 18, tungkol sa pangalan ng Diyos. Sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bakit mo itinatanong ang aking pangalan? Ito ay totoong kagilagilalas. Kaya itong mga titulo na ibinigay kay Jesus, matututunan natin talagang kahanga-hanga, kagilagilalas si Jesus. Okay? Siya ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo. Tagapayo. Okay? Counselor. Wonderful Counselor. Hindi kailangan ni Jesus ang payo ni numan ng mga tao, kundi ang mga taong higit nangangailangan ng payo ni Jesus. Dahil si Jesus, okay, siya po ay nagpayo ng maraming bagay tungkol sa buhay ng tao, sa kabilang buhay, kamatayan, paghukom, gantimpala at kaluwalhatian. Kaya naman lahat ng bagay na kailangan natin ng payo, yung kamangha-manghang tagapayo lamang.
ang dapat nating lapitan. Ito ay si Jesucristo. Siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Kahit siya ay bata, siya ay makapangyarihang Diyos. Okay? Kaya't siya ay magiging makapangyarihang Diyos na magtataglay ng lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Gaano ka makapangyarihan ng Diyos? Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Si Jesus ay Diyos mismo. Siya din ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay dakilang Diyos. Siya ay makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos. Kaya nang si Jesus ay nagsimula sa kanyang public ministry, napakaraming mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng mga tao ang ginawa ni Jesus dahil siya ay Diyos. Mga bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa ang ginawa ni Jesus. Halimbawa, imposible sa mga tao linisin ng ketongin, lumakad sa tubig, magpatigil ng bagyo at bumuhay ng patay. Imposible yan sa mga tao. Subalit lahat ng ito, ginawa ni Jesus. Nilinis niya ang mga ketongin, lumakad siya sa dagat, nagpatigil ng unos, bumuhay ng 3 patay. Dahil si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Ano ang pinaka-imposibleng bagay ang kailanman hindi magagawa ng tao? Ito po, yan ay ang hugasan at bayaran, ang kabayaran ng kasalanan. Subalit dahil si Jesus ay makapangyarihang Diyos, siya ang nagpasan, siya ang nagbayad, tumubos ng lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, doon sa krus, napatawad lahat ng ating kasalanan. Kaya sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Si Jesus po yung makapangyarihang Diyos. Unang Juan chapter 5 verse 20, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Ikatlo, siya ay tatawaging walang hanggang Ama, everlasting Father. Si Jesus hindi lang tatawaging Ama ng mga bansa. Sa Biblia, ang Ama ng mga bansa ay tumutukoy sa hari. Naghahari ng ilang panahon lang. Limited, yung paghahari nila. Subalit, siya ay tatawaging walang hanggang Ama. Ibig sabihin, ang paghahari ni Jesus ay magtatagal magpakailanman. Dahil si Jesus ay Diyos. Ang walang hanggan dito, tumutukoy sa walang katapusang panahon. Hindi sakop ng oras. Tuloy-tuloy na paghahari ng Diyos Anak. Si Jesus ay maghahari magpasa walang hanggan. Tatawagin din siyang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus po ay ang siyang tanging makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng Diyos at mga tao. At makapagbibigay din siya ng kapayapaan sa pagitan ng tao sa kapwa-tao. Tayong mga makasalanan, wala tayong tunay na kapayapaan. Dahil pagkatapos ng kamatayan, tayo po ay mahahatulan. Kaya si Jesus ay nagsabi sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang pagsampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus, ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang 4 na titulo, pangalan na ito, hindi lang ibinigay bilang pangalan kay Jesus. Tumutukoy din sa katangian at pagkatao ng taglay ni Jesus bilang Diyos. Kaya kung ibubuod natin, parang ganito. Tignan mo si Jesus bilang kamangha-manghang tagapayo. Okay? Makinig ka sa Kanya. Siya ay may pinakamahusay na payo para sa ating buhay. Sundan natin siya at paglingkuran bilang makapangyarihang Diyos. Tinatalo niya lahat ng kanyang mga kaaway. Maupo tayo sa kanyang kandungan bilang walang hanggang Ama. Iko-comfort tayo ng Diyos magpakailanman. Tayo mapuno ng kagalakan bilang siya ating prinsipe ng kapayapaan. Dahil pinagkasundo niya tayo habang tayo ay kaaway pa ng Diyos. Naintindihan po? Okay? Tingnan natin yung propesiya ni Isaiah tungkol kay Jesus sa chapter 40. Okay? Na si Jesus ay mag-aaliw, comfort. Bibigay ng comfort. Okay? Si Jesus darating para gawin ang gospel.
Kaya naman, para magawa ang gospel, unang sinugo si John the Baptist, mensahe ng pagsisisi. Para mga tao maniwala sa gospel. At pagkatapos, ang muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Tingnan natin isa-isa. Isaiah chapter 40 verse 1. Si Jesus ay mag-aaliw. Basahin ko po. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Sa lumang tipan, palagi nating mababasa ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan at paghuhukom at pagkawasak ng mga tao. Subalit dito sa talatang ito, nagdala ang Diyos ng magandang balita, ebanghelyo, mag-aaliw sa lahat ng mga tao. Inyong aliwin ang aking bayan. Ang mga makasalanan ay hahatulan. Paano sila maaaliw? Darating ang Mesiyas. Naintindihan niyo po? Ano yung magandang balita? Ito yung unang pagdating ni Jesus at ang kanyang gagawin. Ito yung mag-aaliw sa atin. Yan ang sinasabi ng verse 2 at 3. Magsalita kayo sa puso sa Jerusalem at sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikidigma ay tapos na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Nang si Jesus ay dumating, paano siya makakapagbigay aliw? Okay? Sabi, ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Okay? Pero bago po natin sampalatayanan itong pagbabayad ni Jesus sa ating kasalanan sa Panginoon, sinugo una ng Diyos si John the Baptist. Yan ang verse 3. Okay? Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Okay, verse 2, parang ganito po. Ito ang ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Kung ako'y mayroong 10 kasalanan, babayaran ni Jesus ng 20. Dinoble ni Jesus ang bayad sa aking mga kasalanan. Kaya sabi, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi, double portion para sa ating kasalanan. Binayaran ni Jesus ng doble ang ating mga kasalanan. At para magawa ni Jesus ang gawain ito, unang sinugo sa kanya si John the Baptist para ihanda ang daan ng Panginoong Jesus. Kaya sa verse 3, tinig ng isang sumisigaw. Propesiya ito na isusugo ng Diyos si Juan na tagapagbautismo upang ipangaral ang mensahe ng pagsisisi. Natupad ang propesiyang ito sa John chapter 1. Sabi ni John the Baptist, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaías. Okay? Ngayon, kapag narinig nila yung mensahe na ito ng pagsisisi ni John the Baptist, ano mangyayari sa puso nila? Verse 4, Isaiah 40 verse 4. Bawat libis ay matataas, bawat bundok at burol ay mabababa, ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. Bawat bundok at burol mabababa, ang mga baku-bako matutuwid. Ano ibig sabihin? Okay? Ang mga baku-bako, ang mga matataas, yan po ay pusong matigas at nagmamataas. Ang kanilang puso magsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya si John the Baptist ang unang pinadala upang ihanda ang puso ng mga tao na manampalataya kay Jesus. Naintindihan niyo po? Anong papanampalatayaan nila? Binayaran ni Jesus ng doble. Okay? Iba yung bahagi ang ating mga kasalanan sa kamay ng Diyos. Pagkatapos, Isaiah chapter 40 verse 5, propesiya ito na si Jesus ay muling babalik. Ikalawang pagdating ni Jesus. Verse 5, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Sa verse 10 din, narito ang Panginoong Diyos ay darating na may mga kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Ang mga talatang ito ay ikalawang pagdating ni Jesus. Tiyak itong mangyayari. Dahil lahat ng tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari na sa panahon natin. Yung Isaiah chapter 40, okay? Tingnan niyo po.
ang Panginoon palaging humahatol sa mga kasalanan. Pero bago sila hatulan, binibigyan muna ng pagkakataon na sila'y magsisi at maligtas. Katulad nito, tayong mga makasalanan, isang araw ay hahatulan. Kaya ang kailangan natin, mang-aaliw. Bakit? Itatapon tayo sa walang hanggang kapahamakan. Subalit dahil sa awa sa atin ng Diyos, nagdala ang Diyos ng magandang balita. Sinugo si Jesus na aaliw sa mga taong patungo sa kapahamakan. Ito po si Jesus na nagbayad hindi lang ng ating mga kasalanan, kundi ng kasalanan ng buong sanlibutan. Hindi lang nagbayad ng sapat, kundi binayaran ni Jesus ng doble ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang dugo ng ating Panginoon ay higit pa sa sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ng minsanan, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. At bilang mga naligtas na katulad ni John the Baptist, kailangan nating sumigaw sa ilang. Okay? Kailangan natin sumigaw sa mga tao, ipangaral ang paghuhukom na darating, upang ang mga tao ay dumating sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At sila'y sumampalataya sa ginawa ni Jesus na pagbabayad ng ating mga kasalanan. Bakit? Ba't kailangan natin magsakripisyo, mangaral? Dahil si Jesus muling babalik. Yan yung verse 5 at verse 10. Pagbabalik ni Jesus. Sabi niya, dala niya ang gantimpala. Sa ating mga sakripisyo at pagpapagal, sa muling pagdating ni Jesus, dala niya ang gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Kaya dapat tayong magsakripisyo. Tingnan natin ang propesiya naman sa Isaiah chapter 53. Okay, tungkol ito sa Ebanghelyo ni Jesus. Pagdurusa ni Jesus nang siya ay dumating. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa, sanay sa kalungkutan, hindi pinahalagahan. Okay? At paano siyang nagdusa para matapos ang Ebanghelyo? Tingnan natin isa-isa. Ito pong chapter 53 ng aklat ni Isaías. Ito ay napakasikat na chapter sa Lumang Tipan. Maging sa Bagong Tipan, ang chapter na ito ay binabasa pa din ng mga tao. Halimbawa, yung eunuko na taga-Ethiopia. Okay? Binabasa niya si Propeta Isaías. Yan ay chapter 53. Sa pamagitan ng chapter na ito, dumating siya sa pagkakilala ng kaligtasan. Ganito po ang Diyos. Okay? Ang plano ng Diyos, isugo ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yan ay mula pa sa pasimula. Sa Biblia, palaging inihahayag ng Diyos ang kanyang plano upang kanyang maipaalam sa atin ang kanyang pag-ibig at biyaya. Lalong-lalo na sa chapter na ito, 53, at talatang 5 at 6. Kung babasahin natin ang dalawang talatang ito, malalaman po natin kung bakit siya dumating. At kung ano ang bagay na kanyang ginawa at tinapos. At kung ano ba ang kanyang ginawa para sa atin. Isa-isay natin yung propesiya sa Isaiah chapter 53. Una ay verse 2. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na may ibigan natin sa kanya. Okay? Sabi, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. Sa maraming mga movies na buhay ni Jesus, ang gumaganap ng Jesus, palaging magandang lalaki, gwapo. Subalit sinasabi ng Biblia, si Jesus ay walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. Si Jesus po ay hindi magandang lalaki, siya po ay pangit. Dahil siya ay hindi magandang lalaki, anong turing sa kanya ng mga tao? Siya po ay hinamak, inusig, pinagtawanan ng mga tao. Yan ang verse 3. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublian ng mukha ng mga tao, siya ay hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Bago ang ating kaligtasan, hinamak din natin si Jesus sa ating buhay. Ang mga tao ay hinahamak si Jesus sa kanilang buhay. Kaya sabi, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Maraming kwento sa Biblia na hinahamak ang isang bagay na napakahalaga. Ipinagpapalit sa walang halaga. May kwento na hinahamak ang Diyos. Halimbawa, Genesis 25, si Esau.
Hinamak niya ang birthright, karapatan ng pagkapanganay. Ipinagbili niya lang ito sa isang sabaw ng lentehas. Unang Samuel chapter 15, nagutos ang Diyos kay Samuel, patayin lahat ng kaaway, pati mga hayop. Pero anong ginawa ni Samuel? Ang pinatay lang niya, yung hamak at walang halaga sa kanyang paningin. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Sa unang Samuel chapter 17, hinamak ni Goliath ang Diyos ng Israel. Anong ginawa ng Diyos? Pinatay siya ng Diyos. Sa bagong tipan, maging mga reliyosong Hudyo, hinamak nila si Jesus. Sama-sama silang nagkaisa na nagsisigawan. Ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Isipin niya po ito Kung talagang makikilala natin si Jesus, igagalang at irerespeto natin siya. Sasambahin natin siya. Ngunit sa halip na igalang at irespeto, nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Ano pa? Isang taong nagdurusa sanay sa kalungkutan. Yan ang buhay ni Jesus. Sasabihin ko sa inyo kung ano mga pinagdaanan ni Jesus sa kanyang buhay. Sa palagay ba ninyo, hindi naintindihan ni Jesus ang inyong sitwasyon? Sa palagay ba ninyo, kayo na ang taong labis na nagdurusa? Tingnan po ninyo at ihambing ang buhay ninyo sa pinagdaanan ni Jesus. Siya po ay isinilang sa mahirap na pamilya. Napakaraming mga taong gustong pumatay sa kanya. Sa Biblia, hindi na binanggit masyado ang kanyang ama. Maaring namatay ng maaga, naulila ng maaga si Jesus kay Jose. Hindi siya naintindihan ng kanyang mga kapatid. Ipinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad. Isa sa pinakamalapit niyang alagad, 3 ulit siyang ipinagkaila. Nang siya ihulihin, ayon sa mga Bible scholar, hinagupit siya ng nasa 120 times. Ayon sa pag-aaral ng mga scholar. Walang sinabi sa Biblia kung ilang ulit talaga. Subalit ang mahalaga, si Jesus tumanggap ng napakaraming hagupit. Binuhat niya ang krus, ilang ulit na bumagsak at tumayo. Habang dinuduraan, sinisipa at hinahagupit. Ipinako siya sa krus, sinuotan ng koronang tinik, dumanak ang lahat ng dugo. Si Jesus ay labis na nagdusa sa kanyang buong buhay. Hindi lang siya hinamak, hindi lang siya nagdusa. Hindi siya pinahalagahan. Alam niyo po ba, na tayong mga tao, ikaw, ako, hindi naman talaga natin siya pinahalagahan. Kahit anong hindi pa tayo ligtas, bago natin maunawaan ang ginawa ni Jesus, hindi natin siya pinahahalagahan. Sabi sa talata, ang mga tao, pinagkublihan siya ng muka. Pinagkublihan, tinalikuran siya. Itinuring siyang katulad ng mga ketongin na hindi pinapahalagahan ng mga tao. Ganito natin siya tinuring. Pero tingnan niyo ito. Sa palagay ko po, ang Diyos labis na nagtitiis sa atin. Okay? Sa ibang mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Sa tuwing tayo magbabanggit patungkol kay Jesus, nilalapastangan nila ang pangalan ni Jesus. Yung mga tao ginagamit nila sa pagmumura ang pangalan ni Jesus. Yung iba, kompleto pa. Jesus, Maria, Jose. Jesus, Maria, Jose. Gamit ang pangalan ni Jesus, Maria, Jose, kanyang pamilya, nagsasabi sila ng mga salitang lumalapastangan sa pangalan ni Jesus. Yung iba naman, kapag iniimbitahan mo, ayaw nilang makinig. Ayaw kong makinig sa iyo tungkol kay Jesus. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo tungkol kay Jesus. Ganito itinuturing noon si Jesus. Hanggang ngayon. Pati ako, ganyan din ang itinuring ko kay Jesus bago maligtas. Subalit, kahit ganito ang turing natin kay Jesus, pinasan pa din niya ang ating mga kasalanan. Yan ang Isaiah 53 verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may atin itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Hindi po nabigo ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo sa pagparito sa lupa. Tinapos niya ang propesiya ng pagbabayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinasan niya ang ating karamdaman. Dinala niya ang ating mga kalungkutan. Ngayon, paano niya ito nagawa? Paano matatapos ang gospel sa pamagitan ng pagdurusa ni Jesus? Paano niya binayaran? Yan ang verse 5. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan.
ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Siya po ay nasugatan. Siya ay binugbog. Ipinataw sa kanyang parusa. Siya ay nalatayan. Ang lahat ng parusang ito ay dapat ako ang makatanggap. Ako ang nararapat na hagupitin, masugatan, malatayan. Subalit sa halip na ako, inako ni Jesus ang parusa at siya ang pinarusahan. Bilang mga makasalanan, wala tayong kakayahang hugasan ng ating mga kasalanan. Kaya't si Jesus ay nagkatawang tao. Naging perpektong walang kasalanan, natatanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Dahil sa kanyang tinanggap na parusa, ibinigay niya sa atin ang kapayapaan. Sa John chapter 20, nang si Jesus ay muling mabuhay, ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Ipinakita niya ang kanyang kamay at tagiliran. At nagsabi, kapayapaan ang sumainyo. Anong ibig sabihin? Tingnan mo ang kamay ko. Ipinako na ako sa krus. Tingnan mo ang tagiliran ko. Namatay na ako sa krus. Ito yung upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Tapos sinabi ko sa krus, natupad na. Sumampalataya ka lang. Kapag ang makasalanan ay sumampalataya, siya ay nagkakaroon na ng tunay na kapayapaan. Bakit? Kailan may hindi na siya mahatulan. Tignan natin ang verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Tayong lahat gaya ng mga tupang naligaw. Kapag binabanggit ang tupa sa Biblia, alam natin na ito'y tumutukoy kay Jesus. Subalit, minsan, ang tupa ay tumutukoy din sa mga tao. Pero kapag tao ang tinutukoy ng tupa, inilalarawan, tupang naligaw. Ang mga tupa, malabo ang mga mata, kaya madaling naliligaw mula sa pastol. Tayo ay tupa, lumayo sa ating pastol. Tayo nabuhay ayon sa ating sariling kagustuhan. Nabuhay tayo ayon sa ating sariling pagnanasa. Subalit habang tayo patuloy na lumalayo sa Diyos at patuloy na gumagawa ng kasalanan, tayo naman ay pilit inaabot ni Jesus upang tayo ibalik sa Diyos. Paano tayo inabot ng Diyos? Paano tayo mapapabalik sa Diyos? Isa lang ang paraan. Inalis ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sinasabi sa verse 6, at ipinasan sa Kanya, kay Jesus, ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Wala pong itinira ang Diyos na kasalanan sa atin. Lahat ipinasan kay Jesus. At doon sa krus, binayaran ni Jesus ng kanyang dugo at kamatayan ang lahat ng mga kasalanan. Kahit nang tayo ay sumampalataya, nakabalik na tayo sa ating pastol, sa Diyos. Verse 12. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Ito po yung propesya na nagsasabi, pinasan ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Ibinilang sa kanya, ibinuhos sa kanya, pinasan niya. Okay? Pinasan ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan hanggang tayo ay maligtas. Ano pa? At namagitan para sa mga lumalabag, sa mga makasalanan. Si Jesus pa rin ay namamagitan. Ibig sabihin, nananalangin hanggang ang makasalanan maligtas. Ang lahat ng propesiyang ito sa Isaiah chapter 53, ito ay magandang balita. Ito ay ang ebanghelyo na gagawin ni Jesus. At nang si Jesus ay dumating, tinapos niya ang propesiyang ito 100%. Kung paanong natupad ng Diyos ang lahat ng propesiya sa unang pagdating ni Jesus, sigurado lahat ng propesiya sa kanyang ikalawang pagbalik matutupad din 100%. Naniniwala pa kayo dito? Kailangan nating maniwala. Kailangan kong maniwala, ito ay matutupad na si Jesus ay muling darating. Sa John chapter 14 verse 29, at ngayon sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Okay? Bago pa mangyari, kayo ay maniwala. Kailangan nating paniwalaan lahat ng propesiya sa tungkol sa pagdating ni Jesus. Dahil lahat ng propesiya tungkol sa unang pagdating niya, sa aklat ni Isaiah, lahat ay natupad na.
Tapos na po ang pagdurusa ni Jesus para sa ating mga kasalanan, 2,000 taon na nakakaraan. Kaya't kailangan nating ipangaral ang ebanghelyong ito sa lahat ng nilikha. Huwag po nating gawing walang kabuluhan ang sakripisyo at paghihirap ni Jesus upang tayo ay maligtas. Hanggang sa tayo tumayo sa harapan ng Diyos, kailangan nating magdusa, maghirap, kahit hinahamak at inuusig. Maipangaral ang kaligtasan sa maraming kaluluwa. At pagkatapos nito, sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, tatanggap tayo ng kaluwalhatian, ng gantimpala. Naintindihan po ninyo? Kaya mahalaga na matutunan natin lahat ng propesiya tungkol kay Jesus tinupad sa unang pagdating at ang ikalawang pagbalik ay tutuparin din. Kaya dapat tayong magsikap kung paanong nagdusa si Jesus para iligtas tayo, magdusa rin tayo para magligtas ng mga makasalanan. Para sa muling pagdating ng Panginoon, hindi tayo mapahiya. Maraming salamat po. Hanggang dito ang sermon. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po at natapos ang mahalagang salita ng Diyos, ang sermon na ito. Tulungan niyo po ang mga church school teachers na mapagbulay-bulayan din ang mensaheng ito at magawa, ibahagi sa mga estudyante na magkaroon sila ng puso na maihanda para sa pagkakaroon nila ng kaligtasan. Dalangin ko na maging mabunga ang ministeryong ito para sa lahat ng inyong pinagkatiwalaan, mga church school teachers, at sa lahat ng mga pastor at evangelist na kabilang sa ministeryong ito. Maraming salamat po. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.